Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin nila. So, isa natin sa hapon ito at isama rin natin ang pasasalamat nila Mr. and Mrs. Oscar Cayo and family. Isa ang pasasalamat para sa arawan ni Emerson May Miranda, para sa kaluluwa nila Iluminada and Francisco Cruz at Perina Mendoza. Mga kapatid, pinapaghahanda natin sa pananampagbiriwang ito sa pagdadala ni Maria at Jose de Jesus sa templo at sa araw din ng Candelaria, ang araw ng mga ilaw. Kung meron naman kayo dalang ng ilaw ngayon, nais kong itaas ninyo para ating dinitahan. Pero bakit dalang ng ilaw? Wala. Okay, so meron may dala? Sige, itaas yung kandila. Kung meron dala ng kandila. Okay? Pero isa anyway, yung kandila ay simple lamang. Ako lang binibigitahan ang bawat isa sa akin. Kapag ang hamon ngayon ng ating Panginoon ay mag-ilaw tayo sa tulad ng Jesus sa buong mundo. Kung ay sumino mo kayo para sa pagpipindisyon. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag ng tunay, ikaw ang pinanggagalingan ng iyong inilalagan ng andaw. Panilingin mo ang aming kalooban sa iyong kaliwanagan, upang sa aming pagdadala ng ilaw sa iyong banal na tahanan, ay magpagdapat na kami masayang humarap sa liwanag ng iyong kadakilaan. Si Jesucristo ng aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinapaghahanda natin sa banal na pagdiriwang na ito, handa natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagtanggap ng ating mga kahinaan at kasalanan na nagawa natin sa Diyos sa ating sarili at maging sa ating kapwa. Pinaamin ko sa kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na nawa ang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aming pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, inilulog namin sa iyong dakilang kamahalan na matulad ng iyong anak na naging hindi nakiiba sa mga tao at naging dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ayon kay Propeta Malakias, may isang palabas pahayag ang isusugo upang ihanda ang sambayanan para sa kanilang pagtatagpo sa Panginoon. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Padadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daranan ko. At ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay na sinusugo at ipapahayag ang aming ipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makapaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatoy at dalisay niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa tila at dito. Sa gayon, magiging dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog lalagin ng mga tagahuda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya. Tulad ng dami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pituang bunga ay kasama ng Diyos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari ito ay simba. Sa ang buong dakilang talaga. Sa anong labanan, tagumpay ay ganyan. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pituang luma ay kasama ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino ba ang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Hinihintay ng mga Hudyo ang maluwalhating pagdating ng Panginoon na siyang humusga sa lahat. Magkakatawang tao si Jesus upang maging maawain tagapamagitan natin sa Diyos. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. Mayaman ang kaibig. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maibuko niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng maging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang langit ni Abraham. Kaya, kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, makapaging at tapat. Naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ipapapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya ay nagpinuso at nagpapa, kaya ngayon matutulungan niya ang mga pinumuso. Ang salita
dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan. Ang bawat pangarin na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At nandun sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang pinatay na kalapati. May isang taon noon sa Jerusalem. Ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaki ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patuloy ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nandalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y tinanong ni Simeon, ito'y nagpuri sa Diyos na ang bika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang na higit ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hindi at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Hindi ko mawalay sa aking isip, lalo na kapag nandyan ang pagkakaroon ni Simeon at ni Ana na hindi kailanman bumitaw sa larangan ng buhay ng o hamon ng pag-asa sa buhay. Bagamat matanda na sila sa kanilang pagsisilbi sa simbahan, sa kanilang pananalangin, tuloy ang pananalangin, na dumating na ang panahon upang makita na nila ang ipinangako ng Diyos ng isang mananakot na ang pangalan ay Jesus. At dumating na ang araw na iyon. At sabi nga ni Simeon, pwede na akong lumisan sa mundo. Kasi natupad na ang pangalan. Alam niyo, habang hinihanda ako ang mamili ako dito, ay hindi ko maiwalay sa aking pag-isip yung kanta ni Angeline Tito na ang titulo ay Patuloy ang Pangalan. Biting sungkan sa ito. Tamang-tama din ang Diyos na ito, ang pagdiriwag na ito sa libro ito. Sapagkat sa una pa lang sa misa natin, pinaspasan na natin yung nakita. Ayun, yung iba. Tapos, nakapalong tayo sa Year of Hope, taon ng pag-asa. At ang bawat isa sa atin ay may mga hinahanap sa buhay. Meron tayong mga gustong mangyari sa buhay. Kung nangyari ito, bagaman patagal na panahon, pero hindi sumuko si Simeon at si Ana, hindi rin kaya ito rin para sa bawat isa sa atin na huwag tayong sumuko sa mga pangarap natin sa buhay sapagkat ang pangarap ay kailangan patuloy na. Sapagkat sa bawat ito ng ating buhay ay may nagbabago ang ating mga pangarap sa buhay. Ang iba ay natupad na. Ang iba ay kailangan matupad pa. At yan yung ating pinakahawakan. Kaya naman hindi tayo bumibitaw sa patuloy ng pangarap sapagkat alam natin na gaya ng ilang pangarap natin sa buhay na tinupad na ng Diyos at ibinigay na sa atin. Hindi kaya yung iba pang nating pangarap ay tutuparin din ng Panginoon Diyos. As long as ang pangarap na ito ay ayon sa plano ng Diyos. At yung ibang mga pangarap natin na minibigay natin ay hindi binigay ng Diyos, merong pakay ng Diyos kung bakit hindi ibigay sa atin. Sapagkat hindi ito para sa ating kabubuti. Wala ibibigay ang Diyos kung hindi ang para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Kaya doon sa kanta ni Angeline Tito, sabi, di pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Pangarap, parang kailan lang na sa panaginip ko'y nakita. Ngayon ay dumating nang bigla sa aking buhay, di nauusan ng pag-asa, ako'y nanalig sa Kanya. It's because of yung trust ng tao sa Diyos.
kaya hindi siya umitaw, at kaya naman yung pangarap niya ay nagtagumpay. Sabi ko na, isang pangarap, ako'y naniniwala, ako ay lilipad, at ang lahat ay makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala, hindi ako titigil hanggang ating makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita, patuloy ang pangarap. Sa inyo na, medyo nagtatagal na dito sa ako. Medyo nagtatagal na. 20 years, medyo nagtatagal na. Hindi nila sapat-sapat na. Hindi nila dapat na yung ibang pangarap. O baka naman sobra. Marahil, sa iba, sobra na, nag-enjoy na lang sila. Kasi, gamay na nila yung trabaho. At tapos, parang, ano na lang ito? Parang sobra na lang, no? Na kung sa totoo lang, pwede na naman talaga sila umuwi, pero this time, binibigyan naman nila yung kanilang sarili ng break. Kung sa first 10 years nila, ay nakakahirap talaga. Pero ngayon, gawin na nila, in fact, sila na ngayong hapon dito sa loob. Ang pinatulog pinaglalabas na ngayong hapon dito. Pero mga kapatid, napakaganda sa pagdiriwang natin ito, at nais kung saan ay nanatiling buhay ng kanila na pinindusyon natin na kayo sa buong taong ito. And I would like to encourage each one of you, kasi year of hope na bisitahin yung mga tinalagang simbahan dito sa mundo. Sa free time ninyo, sa day off ninyo, bumisita kayo sa mga designated churches. Kasi year of hope, year of fulfillment of dreams. At ibibigay ng Diyos ang ninanais ninyo. So I would like to encourage you, parang take off natin ito in a way, take off natin ito, launching of yung ating pilgrimage. You don't have to be in a group. Minsan na mas magandang ikaw lang eh. Kasi tahimik, no? And then you have your own time, no? In your own break, no? Dalhin mo yung mga pangarap mo sa buhay. Kasi year of hope na eh. Dalhin mo yung lahat yun. At mag-compose ka ng dasal, no? And hopefully, by the end of your pilgrimage, kapag nabisita mo na lahat ng simbahan yun, sa pagsasara muli ng Jubilee Door, daan sa katidral natin at sa ilang pa mga simbahan, yung buong dinasal mo, ulitin mo yun. Sapagkat that will also close the year of the Jubilee year, as we call it, the year of hope. And sa pagsasara nun, bago pa isa lang makikita ng mga puso, yung pag-asa na iyong dinalangin sa ating Panginoon Diyos. Napakaganda, binigyan tayo na napakaganda ng halimbawa ni Simeon at si Ana, na sa kapagaman sa kanilang katandaan, dalawang bagay ang nakita mong outstanding, kaya ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon ang kanilang pangarap. Hindi sila kailanman nag-break sa kanilang tinatawag na panalangin sa Diyos. They were faithful in their prayer sa kanilang dasal. At parte ng kanilang dasal ay makamit nila yung pangarap. Yun ang lagi na lang nilandihan sa prayer at pagkain dito sa ating pagdarasal. Pangalawa, yung kanilang pagdarasal ay kalapit dito, kasama dito ang kanilang pagsisilbi. Your way of serving not only because you are paid by your employers, pero yung talagang fidelity sa pagsisilbi ninyo sa inyong mga amo, pagsisilbi ninyo sa inyong mga pamilya, pagsisilbi ninyo when you sila extra time dito sa loob ng ating simbahan, o sa anumang uri ng pagsisilbi, gaya ng ginawa ni Simeon at ni Ana, huwag sana tayo magpatuloy na kapag pinakailangan ng ating pagsisilbi, let us do service. Let us serve. These are the two outstanding traits of these people called Simeon at si Ana. Hindi sila kailanman yung parang natabangan sa kanila pupunta sa simbahan. You who have been always faithful in coming here to St. Joseph, pagpatuloy ninyo ang bagay na ito sa pagkatisto. Ito ay isa sa mga sikreto na kung saan
tinitingnan tayo ng Diyos. How faithful we are to Him na kailanman ay hindi tayo bibitaw sa Kanya. At kalakit ng ating panalangin ay patuloy natin positively. Bayaran lang tayo kung hindi, pero ito ay puso natin ginagawa. Mga kapatid, sa mag-kiss of the presentation of the Lord sa templo at sa inyong pagpunta dito sa templo ng ating Panginoon Diyos, let us launch this day as a day by which the Jubilee year of hope na pagsipunta natin sa iba't ibang simbahan ay dala natin ng ating inaasahang napangalaw. Huwag po kayong matatabangan sapagkat kung ibigay ito kay Simeon at kay Ana, hindi rin kaya ito ibigay sa inyo ng ating Panginoon Diyos. Hawak-hawak natin ang patuloy natin na pangalaw. Amen. Magsilay na tayo lahat sa isuri natin ang kaya ng ating pananampalataya. Masasalataya tayo sa mga pamamagitan sa Panginoon na langit at lupa. Sumasalataya ako kay Jesus sa Diyos, ang Panginoon natin lahat. Nagkatawang bago siya ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Panginoon, pinagpasakit ng Panginoon, pinako sa puso ng marahil, pinako sa ilaw na ng mga iwa, na may nagpapalaw ng Panginoon muli, mapapayas sa langit, nalulot sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang mula kay Tito upong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasalataya ng Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkakaroon ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, sa buhay ng walang hanggan. Amen. Ilapit natin ngayon ang ating mga panalangin sa Ama na nag-ari ng kanyang buktong na anak bilang ilaw at gabay natin at sa bawat panalangin natin itutuloy, Panginoon, ibigin mo kami. Panginoon, ibigin mo kami. Pangalagaan nawa mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamilyanan na may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo kami. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahintay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo kami. Sa ilang sandali na katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamilyanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo kami. Ama, nagkatawang ka ang iyong anak upang gabayan kami. Nilulog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at humingi kami ng paggabay mo para matupad namin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
naway maging kalulog sa iyo ang pag-aaning ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloko para sa ipagbubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang upang maamo at walang bahid bugis si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon dinala sa iyong templo ang anak mong dati ng di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang pinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawi ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubundi sa iyong kadahilan. Ang namin bayan, ikaw ang pananda ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kalooban nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong si Jesucristo. Bago na pinanti isang pusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan ka niya, pinagkati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, hindi kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang iba. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa iyo pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin dito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalin natin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Cardinal Stephen Chow na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na may pag-asang sila yung mabubuhay. Piling din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang papas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng tanggutulog sa iyo. Maipagbibang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon si Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpang sa walang hanggan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi namang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Por
sapagkat tayo pinanayahan sa kanyang kapagkainan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Sa kalanawa ay gagawin ko. Ang katawan ni Kristo ay magdulot sa akin ng buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagtanggap namin ang pakikinabang, naway mapasa amin lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang galang ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Para patinuloy aming makamtan na walang malim na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pagpagtagpo sa aming Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mayroon po isang parish announcement. The monthly memorial mass for remembering and praying for the daily of departed will be held on Tuesday, February 4 at 8 p.m. You will read the photos of departed family members for display on the altar. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. Magsilpo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang maraming mapagpala, nililingap mo at dinadalisay ang iyong mga anak. Itaguyod mo ng iyong kanang kamay ang iyong sambayanan upang makasakit sa iyong inilaang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong masugay ang pagkayapahan upang ang Panginoon ay mahalin at pagkakituan. Salamat sa Diyos. Ano dapat nga ba? Nag-text.